sa isa pang issue na may kaugnayan po rito sa ating nabanggit ko kanina, 'pag, ang tinanong, halimbawa nag-survey po ngayon, sino ang gusto mo maging ayun, kanina sinabi ko sa inyo na kung ang tatanungin niyo po mga Pilipino, ay, sino ang gusto nila maging presidente sa 2028, naniniwala po ako ngayon, ngayon, Sara Duterte, 'no? At hindi po second si Martin. 'Yun yung masakit dun, eh. Hindi po second si Martin. Hindi rin po second si Risa Hontiveros. Yung mga known na bumabanat kay Sara Duterte ngayon, malayo po sila. Baka ang second ay si Rapi Tulfo. Kaya tirahin na natin si Rapi Tulfo. Hindi, yan ang katotohanan, di ba? Si Rapi Tulfo. Ang diskarte po ng mga Tulfo ngayon, dehin bokiki ka muna, hayaan mo muna sila. Kasi pag ikaw umepal-epal ka ngayon, salita-salita ka ngayon, tapos maungusan mo si BP Sara, ikaw natitirahin. Mag-loki ka lang muna. Loki ka lang, tsaka ka na pag malapit na yung 2028. Sa tingin ko, yan yung diskarte ng Rafi Tulfo, eh, no? Okay, eto tanong natin, no? Alam nyo, bakit nananahimik ka rin? Ang question ko, bakit ka rin nananahimik, Rafi Tulfo, sa issue ni Eric Silvester? Ito po kasi, ang laking sampal po nito sa mga Tulfo, di ba? Kayo ba ay nagpunta riyan sa Amerika, nag-TNT kayo? Bakit ang bilis nyo makapag-TNT? Bakit ang bilis nyo rin na makakuha ng US citizenship, pati US passport? Nasagot na po 'yan more or less. Nasagot na natin more or less 'yan, di ba? More or less, ang sagot na may ng papel si Eric Silvester na hindi niya sinasagot, hindi niya inaamin. Ang inamin niya lang, nag-TNT. No? Okay. Inamin niya lang, nag-TNT siya. Pero hindi niya inaamin na nameke siya ng papel kasi ibang usapan na yun. Nag-TNT para sabihin niya na wala akong naging kasalanan sa Pilipinas. Sa Amerika, meron kasi TNT ako, illegal alien. Tago ng tago. Pero ang tanong namin, bakit ka naging US citizen? Paano ka naging US citizen? Ang paliwanag nga ng mga inampalan, neto pong US Embassy sa Pilipinas, kaya ka naging US citizen dahil may ginamit kang Eric Silvester Tulfo na hindi namin alam kung yan ba ay tao o papeles lang yung pineke nyo. Okay. Bakit ko po sinasangkot dito si Rafi Tulfo? May tendensiya kasi itong mga Tulfo, kahit sila magkakapatid, pagdating po pagka maganda po ang patakaran, ay pag maganda po yung sinasabi tungkol sa kanila, halimbawa yung mga service to the people nila, yung paglilingkod sa mga tao, pag yan po pinag-uusapan, natataktol po kasi yan, eh. Pinalaki kasi kami na ganyan, may malasakit, etc. Di ba? Ganyan yung mga dialogue. Pero once na may madiin sa kanilang isang kapatid, iwanan yan. Tignan nyo kagad pinagmamalakan nyo, yung isang Tulfo, si Bitag. Isa rin yun, eh. Di ba tinatanong lang siya, ano po masasabi nyo? May nakita kaming malaking nakapaskil dyan na Tulfo para sa turismo. Aba, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako kinonsulta dyan. Naalala nyo nung inuusig yan si Bitag, si Erwin Tulfo, tsaka yung si Ben Tulfo, Erwin Tulfo, tsaka yung kanilang DOT secretary noon kapatid, si Wanda Tulfo Teo. Ano sabi ni Rapi Tulfo? Wala akong kinalaman dyan sa mga yan. Hindi ako empleyado ni Bitag, hindi ako empleyado. Wala raw siyang kinalaman. Ano sabi ni Erwin? Empleyado lang ako.
ni Ben Bitag. Tablahan sila eh. Alam niyo yung ugaling tablahan? Kasi kung ako senador, tol, nakakaya naman. Baka pwedeng wag ka na munang tumakbong senador. Kasi pangalan natin nakasalalay dyan. Hindi mo naman inaamin na pineke mo yung papel. Nakakaya naman na maugnay ka. Tulfo ka rin eh. Eh, senador na ako eh. Di po ba? Ako ganun eh. O ilang beses pong na-involve si Montulfo sa kung saan. May nagtatanggol ba sa kanila? Tinatabla po nila si Montulfo. So kung yung kapatid nila kaya nilang i-disassociate yung kanilang sarili, no? Kaya po nilang na sabihin na wala akong alam diyan, hindi ko naman hindi mo kaano-ano kapatid mo 'yan. Wala kang say. Eh ikaw ay senador? Hindi po pwedeng wala kayong say. Bawat paglabag ng mga Pilipino sa batas, may say kayo. Lalo na kung kapatid mo 'yun. Yung pananahimik mo, tanda po yan na very willing ka na magpikit mata kung involve yung kamag-anak incorporated. Ano pagkakaiba mo rito sa mga nakaupo ngayon? Di po ba? Ano po pagkakaiba ng mga tulpo sa mga nakaupo ngayon na suportahan? O, pag-isipan nyo rin. Yung pananahimik niya at hindi niya kinukundina yung pamemeke ng papeles, very willing po siya na wag tumingin kung ang involved ay ang kanyang kapatid o malamang mga kamag-anak. Sa isang banda, pwede po silang maghugas ng kamay na hindi ako involved dyan. Eh, hindi po pwedeng ganun. Involved ka dapat dahil senador ka ng buong Pilipinas. At syempre, yung pong question sa kanila lagi, nasan yung tapang ninyo ngayon? Bakit daig pa kayo ni Magalong na mayor ng Baguio? Mayor lang, hindi natin nilalang yung mga mayor. Kumpara sa inyo na ang kapangyarihan nyo ay senador, pambuong Pilipinas. Si Magalong na mayor ng isang syudad na bumabati ko sa corruption. Magtapatan na po tayo. Ang akala nating lahat, kaya po nanalo si Rapi Tulfo at napakataas po ng posisyon niya sa Senado. Ang akala natin na yung pagtulong nila sa maliliit na tao, pag senador na sila, mas marami, mas broad ang matutulungan nila dahil ang konsepto natin sa batas ng mga tulpo, kahit na gaano kakalaki, kahit gaano kakalakas, babanggain ka namin. Dahil kami ay pro-mamamayan. Yan po tumatak sa atin sa pagtulong nila sa mga maliliit na mamamayang Pilipino. May problema ba kayo? Sino ba yan? Tawagan mo nga yung Dole. Oh, Dole. May mga inapirito na mga manggagawa. Sige, punta raw kayo. Sherry, samahan mo itong mga to. Sherry ba yun? Hindi. Sino yung tomboy? Yung lagi niyang pinapupunta ron. Sige, punta na kayo ron. Ngayon, nung senador na tayo, sino po yung binangga nilang malaking tao? Oligarko o kung sino pa man? Alam niyo po ba na Odette, samahan mo Odette. Punta kayo sa Dole. Akala namin ma-apply niyan sa buong Pilipinas eh. 'Di ba? Problema na maliliit na tao, ipaglalaban niya kahit sino kalaban niya. Pangmaliitan lang pala. Yun lang naman po ang tatak Tulfo sa akin. Hindi po kaiga-igaya. Ngayon sabihin niyo, maka Duterte ka kasi kaya mo binabanatan. Tama. Kasi hindi ako peking tao eh. Bakit ako? Hindi naman.
Lagi po ako may kinikilingan at may pinapanigan. Yan lang, ulit-ulitin natin. Hindi pala last. Uulit-ulitin natin. Ito po, yung sinasabi po ni Erwin Tulfo, sa kanya pong paliwanag kung na bakit siya nameke. Yun po kasi usapin, no? Naglabas yung US Embassy sa Maynila na nagsasabi na nire-revoke nila yung iyong passport dahil na-obtain mo yung US citizenship o yung passport dahil sa pamemeke, no? Fraudulent, because of illegal na nakakuha ka ng pasaporte sa pamamagitan na illegal na gawain. Yun po yun eh. Ano po yung illegal? Si Erich, naggumamit ka ng, hindi natin matukoy kung pseudonym ba yung ginamit niya, gumamit ba siya ng ibang pangalan, Erich Sylvester Tulfo, or gumamit siya ng may pangalan. Yun po yung usapin eh, no? Pero dahil inaaraw-araw siya ng mga vlogger lang po. Dahil wala naman kayong silbi ng mga mainstream media. Hindi nyo po kayang questionin si Tulfo. Yan po ang diferensya ng mainstream media sa mga vlogger. Vlogger lang po yung dinidikdik na magsabi ka ng totoo. Okay. Kindly explain your title episode. Ano ba title ko episode? Teka lang tapusin ko muna to. Pakitandaan nyo nga yan, may nagtanong ng kindly explain my title or episode. Pakitandaan nyo po, yan yung una kong sasagutin mamaya. Erwin Tulfo, kino-question namin kung nameke ka ba ng mga papeles para ka maging US citizen, hindi yung nag-TNT ka. Iba yung sinasagot mo eh. So, dahil iba yung sinasagot mo at mukha kang nakakaawa sa sinasagot mo, napilitan ka lang, no? Kaya, napilitan ka lang dahil kaya ka nag-TNT, pero hindi yan. Napilitan ka rin ba mameke ng papeles para maging US citizen? Yun yung tanong eh. O, yan po ang, ganyan po sasagot. Yan po ang asahan natin na uri ng sagot na maririnig natin sa mga tulpo. Tinatanong mo na simpleng bagay, sasagutin ka ng maligoy, kukunin ka sa emosyon. Pag okay pa rin yan sa inyo na senador, talagang papunta po sa impyerno tong bayan natin. No, ito po may pahayag po rito, press release si Gatchalian. Ngayon lang po to, bagong-bago, January 10. Pasok na pasok po to. Ayan. Ikinababahala ni Congressman Gatchalian yung malawak na smuggling ng sigarilyo. Okay. Ngayon, ang concern niya rito, kasi mataas na po yung nakukuha natin sa sigarilyo eh. Yung pagtataas po ng presyo ng sigarilyo, dulot po yan ng mataas na tax ng sigarilyo. Pero dahil mataas yung tax ng sigarilyo, marami po sa ating mga gustong magbenta, ipasok po to ng illegal na paraan, smuggling. Sabi nga ni Gatchalian, nakabili yung mga nakabili yung kanyang mga tauhan ng sigarilyo at napakamura. Kasi nagpapamahal sa sigarilyo yung tax natin. Ngayon yung tax na yan, 80% ng tax na yan, mapupunta yan sa PhilHealth. Ngayon, yan ang bantayan nyo. Saan dadalhin ngayon yung 80% ng tax na yan kung yung PhilHealth ay zero budget? Nakukuha nyo? Magkakaugnayan lahat eh. Lintik na yan. Kanya-kanyang talagang rito ngayon, kanya-kanya, no? Hindi mahinto yung smuggling.
Kasi walang investigasyon man lang sa smuggling. Eh. Bakit Duterte ba involved diyan? Pag hindi involved ang Duterte, bakit naman nila iimbestigahan? Eh exclusive sila. Lahat ng investigasyon sa mga congressman exclusive para paninira lang sa Duterte. Okay. Kaya yung sigarilyo na yan, ang problema ngayon, malaki po epekto niyan pati sa kita natin. Yung legal na kita natin. Buhat po ng umupo. So 2021 po, pinakamataas po ang ating nakuhan tax sa sigarilyo. Ayon po dyan. Bukod pa yung alam ko yung Fortune Tobacco ba yun? Tsaka yung mga Mighty Cigarette. Na bilyon-bilyon po yung nakuha natin tax pag upo pa lang ni Tatay Digong, di ba? O, tapos eto naman, mataas po hanggang 2021. Pag-upo ni Marcos, bawas na po yung tax ng sigarilyo. So ang tsorya dyan ni Gatchalian, nakakapasok na rito yung mga smuggled na sigarilyo. Kasi imposible naman na 2021 ang taas na ng tax mo ng sigarilyo tapos 2022. Ibig sabihin maraming hindi na nagyose bigla. Imposible, di ba? So ang tsoryan nila diyan, pumapasok na yung mga smuggled buhat nun umupo si BBM. Kaya kitang-kita nyo yung diferensya no? Sa tax na nakukuha natin sa sigarilyo, biglang bumaba, baliktad, di ba? Dapat pataas dahil hindi naman napigilan yung mga naninigarilyo. Naninigarilyo pa rin sila. So yun po yung kinakatwiran ni ang laki raw ng diferensya. Okay. So punta na po tayo rito. Ang panghuli po natin ito, no? Ulitin ko lang, alam ko na bigyan buhay na natin to eh. Sabi ni Saldico, AKAP is a clear example of how government funds should be used efficiently and without corruption. Yan daw, ganyan daw dapat. Pinakamaganda daw example, yung AKAP, pinakamaganda daw example ng paggasta ng pamahalaan dahil efficiently and without corruption. Okay, alam po ninyo, no? Sa totoo po, yung paggastos po ng pamahalaan, hindi po porket na pamigay mo. Palagay na natin, hindi ako naniniwala na walang corruption diyan. Pero ipagpalagay na natin na wala talagang corruption. Hindi porket walang corruption, okay na yung paggastos. Dapat pinag-iisipan nyo yan. Tignan nyo. Tanong ko lang sa congressman na to, para saan ba yung AKAP? Ano yung purpose ng bakit tayo namimigay ng AKAP o ng ayuda in general? Kaya tayo namimigay ng ayuda dahil marami yung naghihirap. Maraming mahihirap. Di ba? Maraming mahirap. Gusto natin silang makaagapay. Mabuhay sila, kaya tayo nagbibigay ng ayuda. Tanong, nakailan taon na si Marcos? 2 taon at kalahati. Lahat ng panahon ni Marcos namimigay siya ng ayuda. Gumaganda ba yung kabuhayan ng mamamayan o hindi? Yun eh. Ayon ang balita ngayon, 63% ang nagsasabi na sila ay mahirap. Ang nadagdag po dyan, 2.8 million families ang nagsasabi na dati silang hindi mahirap, sa panahon ni Marcos, sila ngayon ay mahirap na. Ibig sabihin, gumagastos ang pamahalaan ng ayuda, pero hindi naman ito nakakatulong para paangatin yung mga mahihirap, yung kabuhayan ng mahihirap. Dumadami lalo yung mahirap. Kasi, imbes na ibigay mo yan na direkta makakreate ka ng trabaho,
imbis na yung 500 billion a year na ayuda, kung nilagay mo yan sa ibang proyekto, magke-create yan ng trabaho. Pag nag-create ka ng trabaho, hindi lang yung tao na nagtatrabaho yung kikita. Pati yung tindahan na binibilan niya ng mga produkto, pati yung palengke na binibilan nila ng mga panggastos o pang araw-araw, kikita. Iikot ng iikot. Pero pag yan binigay mo lang ayuda at once a month, o hindi nga once a month, once a year lang na ayuda, ano may tutulong yan? Sayang. Dapat ang pinag-iisipan ng mga gobyerno, yung budget natin, pera natin, nakakapag-create siya ng wealth, nakakapag-create siya ng yaman. Kita nyo po, kung nilagay nyo yan sa build, kikita yung mga may-ari ng semento, kikita yung may-ari ng mga bakal, kikita yung mga manggagawa. Marami pong kikita eh. Pero dahil binigay yung pera mismo, buti kung lahat ay naibibigay lahat. Iba pa yung inflationary. Hindi nga maramdaman na yan yung inflationary. Tapos, yung iba naman, tulungan ninyo yung mga magsasaka natin na ayaw na magtanim ng kamatis dahil noong nakaraan taon, nagtanim sila ng kamatis, tinapon lang nila sa daan dahil hindi naman mabibili ng lugi pa sila. Yun eh. Dapat yung paggagastosan ng pera, hindi lang po yung porket walang ibinulsa, pinamigay lang lahat, okay na. Hindi po. Dapat may patutunguhan din yung pagbabudget.